Hello science fans! Naisip niyo na ba kung paano ang magiging mundo kung walang TV? Imagine, gigising ka, tapos hindi ka makakanood ng paborito mong TV series, anime o pelikula. Kung wala tayong access sa ating mga comfort shows, binge-watching or movie marathons, hindi na sila magiging posible. Pero salamat sa pagkaimbento ng cathode ray tube, nagkaroon tayo ng paraan para makapag-share ng high-quality images at sound. At dahil dito, ang panonood ng TV ay naging isang magandang paraan ng paglilibang, pag-aaral, katulad ng panonood ng video na ito, at marami pang iba. Pero ano nga ba ang cathode ray tube? Paano siya nagawa? At bakit napaka-importante siya sa evolution ng TV? Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong researcher in the field of molecular ecology. At ang panonood ng TV ay isa sa mga ginagawa ko para ma-distress. Isa rin po akong guro. At ang pangarap ko po ay dumami pa ang mga palabas na sinishowcase ang mga fun at exciting things tungkol sa STEM. And Scientia is my science communication channel, kung saan gusto ko pong gumawa ng mga simple pero informative na videos para ma-appreciate pa natin ang STEM. Ano ba ang cathode ray tube? Noong late 19th century, ang mga siyentipiko ay nakahanap ng isang fascinating na discovery na tinatawag na cathode ray tube o CRT. Ang mga cathode rays, which turned out to be electrons, ay nagpe-play ng isang malaking role pagdating sa display technology. Ang isang cathode ray tube ay isang device na nag-generate ng electrons ng cathode rays sa isang vacuum tube. Ang mga cathode rays na ito ay pinapabilis gamit ang mga magnetic at electric fields. Tapos tumatama sila sa isang fluorescent na screen na siyang nagbibigay ng mga images. Kaya tara na't mag-time travel saglit para makita natin kung paano ito lahat nagsimula. Alamin natin ngayon ang history ng cathode ray tube. Si K.F. Brown ang nag-imbento sa cathode ray tube noong 1897. And later, si Walter Flechsig ang nag-describe sa shadow mask tube noong 1938 para makagawa ng isang patent. Na-develop naman ito sa US sa pagitan ng 1950 to 1954 para sa mass production. Dahil mura ang nagawang mga color displays, naging successful tuloy ang pag-launch ng mga colored na TV noong 1954. And definitely, ang cathode ray tube na nagsimula lamang bilang isang dot sa screen ay malaki na ang naitulong para mag-develop ng TV. Alam niyo ba na ngayong buwan, almost 9 decades ago, noong August 6, 1935, si William Coolidge ang nakakuha ng patent para sa cathode ray tube na nakatulong sa ebolusyon ng TV. Pero paano nga ba nag-work ang cathode ray tube, lalong-lalo na para sa TV? Ang pinaka-importanting prinsipyo behind the cathode ray tube ay yung tinatawag na accelerate technique. Nakabase ito sa kakayanan ng isang magnetic field na baguhin ang direksyon ng isang gumagalaw na charged particle. Sa paggamit ng epekto na ito, pwede nating manipulahin ang isang beam na punong-puno ng mga charged particles. Merong 3 key component ang cathode ray tube. Ang electron gun ang source ng mga electrons na gagamitin para gumawa ng imahe sa screen. At ito ay gawa sa mga negatively charged na cathodes na naglalabas ng electrons. Ang deflection coils naman ay mga electromagnets na kayang baguhin ang direksyon ng mga electron beams. Pwede niya itong pagalawin horizontally at vertically, depende kung anong gusto nating imahe ang makita. At meron din tayong phosphor-coated na screen. Ito yung nasa loob ng harapan ng CRT. Coated siya ng phosphor materials na nag-i-emit ng ilaw pag natatamaan ito ng electrons. Kaya ang mga TV na may cathode ray tube technology ay merong electron gun na naglalabas ng mga electrons at ang paggalaw nila ay kinokontrol ng ating deflection coils kung paano sila tumatama sa screen. Ang screen naman ng cathode ray tube ay coated ng phosphors na umiilaw pag ang mga electron beam ay tumatawa sa kanila. At ito ang nagki-create ng images o imahe na nakikita natin sa screen. Nangyayari ito habang ang mga electrons ay lumalabas at nagmamadali papunta sa screen at sila'y gumagalaw para ipinta ang image na gusto nating makita.
Ang intensity ng electron beam ay naa-adjust gamit ang isang video signal. At yun ang bumubuo ng mga imahe na nakikita natin. Ang buong proseso na ito ay gumagawa ng isang illusion na ang nakikita natin ay isang tuloy-tuloy na imahe na gumagalaw. At dahil ito sa napakabilis na pag-transmit ng information at pati na rin kung paano napaperceive ng mga mata natin ang motion. Pero bakit nga ba naging sobrang powerful ng cathode ray tube sa pag-cause ng evolution ng TV? Mahirap i-deny kung gaano kaimportante ang cathode ray tube technology sa paraan ng panonood natin ng telebisyon. In-improve niya ang picture quality at inalaw niya ang paglaki ng ating screen size, allowing the whole family to gather around at manood ng TV ng magkakasama. Ang mga lumang TV kasi ay gumagamit ng mga mechanical parts na umiikot para maglabas ng imahe sa screen. Pero ang quality ng images na ito ay hindi kasing ganda ng nagagawa ng cathode ray tube. Ang mga mechanical TV na ito ay mas malaki, pero mas mababa ang image quality at black and white lamang ito. Mas kailangan din niya ng maintenance. Kaya nung lumipat tayo sa cathode ray technology, ang mga imahe na nakikita natin sa TV ay mas luminaw at naging colorful. At habang mas naging advanced pa ang cathode ray tube-based technology, mas nagkaroon tayo ng high-definition images, mas lumiit at naging compact ang design ng mga television, mas naging efficient at precise ang scanning, at mas kumonte ang mga gumagalaw na parte. Dahil dito, mas naging reliable at efficient ang paggana ng TV. Kaya nung nag-improve ang cathode ray tube technology, na-dominate niya ang TV display production hanggang nagkaroon na tayo ng mga flat panel display technologies noong late 20th century. Apart from that, ang cathode ray tube technology ay mas mura, kaya hinayaan niyang mas maraming tao ang magkaroon ng television. Nagkaroon kasi ng paraan para mag-mass production, kaya napababa nito ang presyo ng mga TV. Nagkaroon tuloy ng paraan para mas maraming tao ang makabili ng TV at ma-enjoy ito sa kanilang mga bahay. Ang cathode ray tube ay hindi lang pinaganda kung paano tayo nanonood ng TV, pero tumulong din siyang mag-create ng broadcast standards. Dahil mas gumaganda na ang ating display technology, ang ating mga broadcasters tuloy ay na-inspire para gumawa ng mas maraming klase at mas interesting na palabas. At dahil din sa napakaraming programming options, ang TV ang naging go-to medium para sa ating entertainment at information. At habang sineselebrate natin ang pagkakuha ng patent for cathode ray tube technology ngayong buwan, it's amazing to think kung paano napapagandan ang mga buhay natin ng mga STEM inventions. Imagine, kung susuportahan natin at sasali tayo sa STEM community, makakagawa pa tayo ng ibang mga creation na pwedeng mabago ang buhay natin. Ang mga cathode ray tube na TV ay hindi na ganun ka-common dahil masyado silang malaki, mabigat at ang kanilang image quality ay mas mababa compared sa mga alternatives na meron tayo ngayon. Ang mga advances na meron tayo sa teknolohiya have led to the widespread adoptions of TVs na tinatawag nating flat panel, katulad ng LCD, LED, at OLED TV na nagbibigay ng mas malinaw na images, mas maninipis na profiles, at mas energy efficient. Ang mga newer models na ito ay nagbibigay na sa atin ng mas magandang viewing experience, at mas mura na rin sila, kaya naging obsolete na rin ang cathode ray tube televisions. Pero pwede pa rin tayong sumaludo sa old school technology na ito. Kasi kung hindi siya naimbento, malamang hindi tayo makakapag-enjoy ng mga moving pictures katulad ng pelikula or TV series sa comfort ng ating mga bahay. But what do you think? Ano ang mga paborito niyong TV shows, series, or movies? Ano pa kaya mga gamit sa bahay ang interesting para sa inyo? Let us know your thoughts in the comments section below.